sa inyo at narito muli ang Back to Pentecost ng United Pentecostal Church, IBA. At narito muli na kami po ay mag-aaral muli ng salita ng ating Panginoong Diyos at hinihiling namin mamaya sa aming pagtatalakay ay nawa hiramin namin muli ang inyong pandinig. Ano po? Pero bago po yon ay nais po namin bumati muna at mag-shout out. Shout out po sa aming buting pastor, Pastor Tristan Orpiada, at kasama ang kanyang pamilya, si Madam Tina, si Sister Yoshabel at si Basti. Amen. At ang aming buting pastora na aming evangelist, Pastora Sally Orpiada, ganun din sa kanyang anak, si Brother Shem, si Brother Terso, at ganun din po, shout out po sa aming mga katatayan na kapwa ko tatay. Ano po, hindi ko man maisa-isa ang pangalan nila. Una-una nga po si Sir Gadi Suarez. Ano po, at ganun din sa kanyang pamilya na si Kuya Yuan at si Ate Miel at sa kanyang misis si Madam Con. Ayan po. Ano po, at ganun din sa aming presidente ng mga katatayan, Brother Arnold. Ano po, Brother Arnold Korea at sa kanyang asawa na si Madam Rose. Ano po, at sa mga katatayan pa, Brother Herbert, Brother Risdar, ano po, Kuya Paul, at ganun din si Kuya Arman, at si Kuya Sani Ramos, sa mga nanay din, Sister Christy, Sister Joby, at ayan, bigay ko na sa ating kapartner kung meron pa po siyang gustong batiin. Amen. Shoutout po kay Sister Juby kasama ang kanyang anak, si Brother Waki, Sister Christy, kay Sister Sarah, kay Brother Sunny. Ganyan din po mga kapatid kay Sister Jenny, sa kanyang mga anak, kay Brother Paul. Ganyan din po kay Sister Lourdes, kay Brother Ristar, kay Joshua, kanyang pang-anak na babae, si Deborah, at sa kanyang anak na isa pa, yung bunso. Amen. So, lahat po ng mga kananayan, binabati po namin kayo. Salamat po sa pakikinig nyo. Sa buong taga-Sambales ng mga UPC, salamat din po sa mga pakikinig nyo sa lugar ng Olongapo, sa lugar ng San Antonio, sa lugar ng Kabanggan, ganyan din po sa Botolan, ganyan din po sa Palawig, Candelaria, Santa Cruz, sa mga sa San Narciso. Binabati po namin kayo. Salamat po sa pakikinig nyo ng Word of God. At patuloy ko rin po binabati ang mga nasa Hong Kong, sa Amerika, sa Canada, sa Thailand, saan pa ba yun? Sa mga kapatiran po na patuloy na nakikinig ng radyo natin, 105.7 FM IBA. Salamat po at patuloy pong pagpalain ng Panginoon ng si Kuya George na patuloy na nagbibigay ng pahintulot upang tayo ay makapamahagi ng salita ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. At napakarami. Ano po? Praise God. At ayun po. Pwede na po siguro tayong mag-umpisa mga kapatid at mga giliw namin tagapakinig. Pero bago po yon ay hiniling ko po na tayo po muna ay manalangin sa pag-uumpisa natin ng pag-aaral ng kanyang salita. Praise God. Hallelujah. Amang banal, naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Muli po kami lumalapit sa iyo, Panginoon, at dumudulog
Hinihiling namin, Panginoon o Diyos, ang pagbabasbas mo, Panginoon, sa aming buhay, maging ang iyong maliit na lingkod, Panginoon, wala pa akong magagawa sa ganang aking sarili. Anoint my lips, Panginoon, at bigyan mo po ako, Panginoon, ng patuloy na makalangit na karunungan at kaalaman, Panginoon. Ganon din, Panginoon o Diyos, ang aming tagapakinig. Pagpalain mo po sila ngayong hapong ito, Panginoon o Diyos. At bigyan niyo po sila, Panginoon, ng availability, Panginoon, na makinig ng iyong salita at kalayaan, Panginoon o Diyos. Palain mo po ang aming mga giliw naming tagapakinig na handang makinig, Panginoon. I-bless mo ang kanilang buhay. Sila man, Panginoon, ay merong mga pinagdadaanan sa buhay. Ikaw po, O Diyos, ang manguna sa kanilang mga buhay at gumawa ng kaparaanan, maghimala sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Ito aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayan po. Amen. At bago po tayo tutuloy sa pinaka-topic po natin, ay nais po muna nating talakayin dito ang sa Roman numeral number 11. Tama po ba? O sa pinamagatang isang bagong tipan ay niluma niya at ang una at malapit ng lumipas. Ano po ba yung sinasabi po rito? Buksan po natin sa aklat po ng Hebrew, kung meron po kayong sa aming tagapakinig, kung meron po kayong salita ng Panginoon, kung meron po kayong Bible po, ay makisabay po kayo sa amin. Basahin po natin sa Book of Hebrew, chapter 8, verse 7, and then jump tayo ng 13. Kung ano po yung sinasabi po dyan. Hebrews 8:7, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. 13, ito pang sinasabi sa 13, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Natapat ang magiging luma ay tumatanda ay malapit ng lumipas. Amen. Praise God. Salamat po, Sister Nora, sa pagbabasa o pagkabasa ng kanyang salita. Palain po tayo ng Panginoong Diyos, mga giliw namin tagapakinig. Ano po yung sinasabi po riyan? Sa unahin po muna natin talakayin yung Hebrews 8 verse 7. Ano po ba yung konteksto po niyan, mga kapatid? Sabi rito, hindi nito sinasabing may depekto ang kautusan ng Diyos. Ano po? Ang punto ay ang unang tipan na tinatawag nating Old Testament, mga kapatid, na ginawa sa Israel sa Mount of Sinai ay hindi nakapagdulot ng ganap na pakikipagkasundo sa Diyos dahil ang mga tao ay paulit-ulit na sumuway. Ano po? Ibig sabihin ay talagang nandoon po yung pagsaway, paggawa ng hindi maganda o paggawa ng kasalanan, mga kapatid. Ito ang pinapaliwanag sa mga sumusunod na talata kung saan sinipi ang propesiya mula sa Book of Jeremiah. Basahin nga po natin kung ano po yung sinasabi ng Jeremiah 31 verse 31 hanggang 34. Ito po ay tungkol sa bagong tipan. 31. Jeremiah 31 verse 31 hanggang 34. Pakibasa po, Sister Nora. Jeremiah 31 verse 31 to 34, narito ang mga araw ay dumating. Sabi ng Panginoon na ako'y nakikipagtipan sa panibago sa sambayanan ni Israel at sa sambayanan ni Juda. 32,
Hindi ayon sa tipan na pinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto na aking itinipan ay kanilang sinira. Bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. 33, kundi ito ang tipan na aking ipinakikipagtipan sa sambayanan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking itatalang ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso na ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. 34, at hindi na nagtuturo ang bawat sa kanilang mga kapwa at bawat tao sa kanilang kapatid na nagsasabi, iyong kilalanin ang Panginoon sapagkat nakikilala niya lahat ako. Mula sa kalit-liitan sa kanila hanggang sa kadakidakilaang sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipo'y natatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Amen. Praise God. Ayan po, nawa po ay narinig po natin yung pagkabasa ng salita ng Panginoon sa Jeremiah 31 verse 34, mga kapatid. Nandun po yung tungkol sa bagong tipan na pakipagtipan ng Panginoong Diyos sa Israel, mga kapatid. Ano po? At bigyan naman po natin ng focus din po yung Hebrews 8:13. Hebrews 8:13. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Tatapat ang magiging luma ay tumatanda ay malapit ng lumipas. Amen. Praise God. So, sinasabi po dyan sa Hebrews 8:13 na ang una rito ay tumutukoy sa unang tipan, mga giliw namin tagapakinig. Ano po? Hindi lamang sa isang utos o sa konteksto ng Hebrew, kabilang dito ang Levitikong pagkasaserdote, ang mga paghahandog ng hayop, mga santuaryo sa lupa, at ang tipan sa Sinai bilang sistema ng pakipagtipan ng Diyos sa Israel. Sa buong Hebrew, mga giliw namin tagapakinig, na sa kabanata 7 hanggang 10, pinapakita ng may akda na si Jesus of Nazareth ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Ano po? Siya po yung dakilang saserdote ng bagong tipan. At ang kanyang minsanang handog ang tumutupad sa hindi kayang ganap na gawin ng mga paulit-ulit na hain ng lumang sistema. Kasi po nung lumang tipan, mga giliw namin tagapakinig, ang mga Israelita po ay nandoon yung kanilang pagkakasala. Sabi nga dito ay nandoon yung paulit-ulit nilang paggawa na hindi kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. Nandoon yung paghahandog ng mga handog, mga kapatid. Ano po? Pero dito po sa bagong tipan na tinutukoy po dito, na sa bagong tipan, ang ipinapakita rito ng ating Panginoong Hesus, siya yung dakilang saserdote ng bagong tipan. Ano po? Na means siya yung mismong hinandog. Ano po? Amen. Sa sinasabi rito na minsan ang handog na lamang. At ang yung paulit-ulit na paghahandog during Old Testament ay hindi na po nangyayari. Ano po? Sa panahon ng ating Panginoong Hesus ngayon. Minsanan na lang po naghandog. At yung paghahandog na yun, walang iba po kundi ang kanyang buhay
ano po, buhay ng ating Panginoong Hesus na siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ano po, na kung saan sa sangkatauhan, sa pagkakasala ng sangkatauhan, minsanan niya na lang pong ginawa yung paghahandog. At yung handog na yun, hindi po ito yung mga hayop, ano po, amen, at hindi tao ang kanyang ginamit, hindi ikaw kapatid, ano po, sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay naghanap siya ng mga tao katulad ko, pero hindi karapat-dapat. Kaya nga po, dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa iyo, sa atin, ay mismong buhay niya po ang inandog, mismong buhay niya ang inalay para sa ating pagkakasala. At ito po ay minsanang paghandog na lamang, pag-alay. Ano po? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na napako sa krus ng Kalbaryo dahil sa pagkakasala mo, pagkakasala ko. Pero dahil sa paghandog na yon, nabura ang ating mga pagkakasala, mga gili naming tagapakinig. Ano po? Praise God. At so, ang pinaka-konteksto po ng Hebrew chapter 8, mga giliw naming tagapakinig, ang pangunahing paksa ay pagpapalit ng lumang tipan ng bagong tipan sa pamamagitan ni Kristo. Yan po yung tinatawag po dito o yung binibigyang diin po ng ating pagbibigay hapyaw sa aklat po ng Hebrew chapter 8 verse 7 hanggang 13 na kung saan dito na sinasabi isang bagong tipan ay niluma niya ang una at malapit ng lumipas. Yun po yung mensahe nun mga kapatid. Ano? So, hindi po natin bibigyan ng attention po yan kasi meron po tayong pinaka-topic. Ang pinaka-topic po natin ay ang kautusan tungkol sa araw ng Sabat. So, ito po yung pinaka-main topic po natin. Ano po? So, ano po ba yung tinatawag na ang Sabat? Ano po? Pwede po ba nating hilingin muli ang inyong pakinig para sa ating pinaka-topic ngayong hapong ito? Kung tatanungin po kayo mga giliw naming tagapakinig, ano po yung inyong nasa isip o nasa puso kung tatanungin po ang bawat isa sa atin, ano po, kung ano ang Sabat? Ano po? Sinasabi po rito na, sabi rito, ang ibig sabihin ng Sabat ay araw ng pangilin o araw ng pamamahinga. Ano po? Praise God. Praise the Lord. At napakaganda po ito mga kapatid, ano? Kasi ang Sabat po pala ay ito ay araw ng pangilin o araw ng pamamahinga. Ano po? Praise the Lord. At mahirap po na ng bawat isa po sa atin lagi, Sister Nora, ano? Trabaho lang ng trabaho, walang pamamahinga. Ay kung ang makina nga ay nasisira, ganun din ang tao, ano po? Na kung saan nilikha lamang tayo ng ating Panginoong Diyos na tao, hindi po robot, ano po. Kaya nga ang Sabat, sinasabi rito, ang Sabat ay araw ng pangilin o araw ng pamamahinga, ano po. Sabi rito, ito ay hindi pangalan ng araw ng Sabado o Saturday kung tawagin. Ano po ba yung patunay niyan mga kapatid, ano po, na ang Sabat ay hindi ang araw, hindi ito yung tinatawag o hindi ito yung iniisip natin na siguro yung Sabat ay araw ng Sabado o Saturday. Ano po? Sige, pag-aralan po natin yan mga kapatid. Buksan natin sa aklat po ng Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11. Exodus 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 9, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gagawin. 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos.
Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. 11. Sapagkat 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon ay nagpahinga sa ikapitong araw. At sa anupat ipinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat na pinakabanal. Amen. Praise God. Sa English sabi po rito, remember the Sabbath day to keep it holy. So, yung Sabbath day, mga kapatid, amen, o sa Tagalog, ito yung araw nga ng Sabat upang ipangilin. Sa English, sinasabi po dito na ang araw po ng Sabat, ito po ay banal o holy, mga kapatid. Ano po? Amen. At sabi sa verse 9 ng Exodus 20, verse 9, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ibig sabihin doon sa 6 na araw na yon, mga kapatid, ay gawin mo na lahat yung gusto mong gawin. O tapusin mo na lahat yung naiisip mong gawin o yung trabaho, mga kapatid. Amen. At sa verse 10, sinasabi rito, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ano po? Sinasabi po rito na pinapaalalahanan tayo na ang ikapitong araw po ay Sabat sa ating Panginoong Diyos. Na kung saan sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Amen. Praise God. Tunay na during Old Testament pala, mga kapatid, na napaka-strict ng araw ng Sabat, na kung saan yung mga, kung meron pa tayong gustong gagawin sa araw ng linggo o araw ng Sabat, mga kapatid, amen, ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Sabi nga rito, ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, kahit ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Amen. Praise God. Ano kaya ang mangyayari, mga kapatid, kung gagawa po tayo? Mababasa po natin sa verse 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw, na pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Praise God. So, ang araw po ng Sabat ay banal sa ating Panginoong Diyos. Kaya nung during Old Testament, mga kapatid, na pag-araw po ng Sabat, Sister Nora, ay yung mga dapat mong gawin o yung naisip mong gawin o wag mo munang gawin. Bigyan mo munang priority o prioritize yung araw ng Sabat. Ano pa po? Dito dito na tayo. Ano po yung sinasabi sa Sabat na ito, mga kapatid? Sabi rito, basahin natin sa Exodus 31 verse 13 hanggang 18. Exodus 31 verse 13, salitain mo rin sa mga anak ni Israel na iyong sabihin katotohanang ipinagngilin ninyo ang aking mga sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo ang buong panahon ng iyong mga lahi upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapakabanal sa inyo.
14, iyong pinangingilin ang Sabat nga, sapagkat yaoy pangilin sa inyo. Natapwa, bawat lumalapastangan ay walang pagsalang papatayin, sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyon, ay ihiwalay ang taong iyon sa kanyang bayan. 15, 6 na araw na gagawin ang gawain. Natapat ang ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan, pangilin sa Panginoon anumang ginagawa. At sino mang gumagawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay walang pagsalang papatayin. Amen. Praise 18. God. 16, kaya't ang mga anak ni Israel ay nangingilin ng Sabat at tutuparin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. 17, ito isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw ay ginagawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa ikapitong araw nagpahinga at naginhawahan. 18, last verse, at kanyang ibibigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng mga bundok ng Sinai, ang 2 tapyas na patotoo na mga tapyas na bato ay sinulatan ng daliri ng Diyos. Amen. Praise God. Salamat po sa pagkabasa. Sinasabi po rito, mga kapatid, amen, ang Sabat po ay pakikipagtipan ng Diyos sa mga anak ni Israel. Amen. At sinasabi rin dito na hindi kasali ang mga hintil po dito. Ano po? Tayo po, hintil po tayo. Ano po, hindi po tayo yung Israel o Israelita, mga kapatid. At bilang pagkakilanlan sa isang hintil ang tawag sa lahat ng bansa sa buong sanlibutan. Ano po? Kahit anong lahi maliban sa bansa ng Israel. Amen. Siyempre, pag Israel, sila po ay Israelita. Ano po? Amen. At tayo po ay mga hintil. So, sabi po rito na kung saan ang Sabat po ay nandoon yung napaka-importante, mga kapatid, sa mga Israel, mga kapatid. Ano po? Amen. Binasa nga ni Sister Nora sa Exodus 31 verse 14, sabi rito, inyong ipangilin ang Sabat nga sapagkat yaoy pangilin sa inyo. Bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin, sapagkat sino mang gumagawa ng anumang gawa sa araw na yaon ay ihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. Amen. Praise God. So, ganun po ka-strict ano po sa Old Testament, sa aklat po ng Exodus, na mababasa po natin dito na pag naggawa o nilapastangan mo yung araw ng pangilin, mga kapatid, ano po, sinasabi po rito yung bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin. Ano po? Ganun po ka-strict yung araw ng Sabat, sapagkat sabi nga, ito po ay banal at ito po ay pakikipagtipan ng Diyos sa mga anak ni Israel. Ano po? Amen. Praise God. At sa sabi nga dito, basahin din po natin sa Exodus 35 verse 1 and 3. Exodus 34 verse 1 and 3, at pinulong ni Moises ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sinabi sa kanila, ito ang mga salita na inutos ng Panginoon na inyong gagawin. 2, 6 na araw gagawa, datapos sa ikapitong araw, ipangingilin ninyo isang Sabat na takdang kapahingahan ng Panginoon.
Sino mang gumawa sa anumang gawa na araw na yan ay papatayin. 3. Huwag kayong mga magpapaningas ng mga apoy sa inyong buong tahanan sa araw ng Sabat. Amen. Praise God. So, sinasabi po dyan sa Exodus chapter 35 verse 1 and 3 na mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa sa araw ng pamamahinga o sa tinatawag po nating araw ng Sabat, mga kapatid. Sapagkat, sabi rito, pinapatay sa pamagitan ng pagbato kung ang sino man ay lumabag nito ayon sa batas na ibinigay ng Diyos. So talagang during Old Testament, mga kapatid, amen, pag-araw ng Sabat, talagang batas ito, mga kapatid, ano, na kung saan ito po ay batas na ibinigay ng Diyos, ano po, sa mga Israel, mga kapatid. Amen, na kung saan kapag araw ng pamamahinga, mga kapatid, huwag ka nang gagawa. Ano po, o huwag kang Itigil mo lahat ng itigil mo lahat yung iyong ginagawa. ginagawa, kundi ito po ay araw ng pangilin, mga kapatid. Ano po? Kasi sa 6 na araw, sabi nga rito, mga kapatid, 6 na araw na gagawa, mga kapatid, dapat ang ikapitong araw ay ipangilin ninyo isang Sabat na takdang kapahingahan sa Panginoon. Pwede yan yung pangilin. Amen. Parang nagayo na. No? Amen. Parang alalahanin natin, ano po, na kung saan sabi nga dito sa English, 6 days shall work be done, but on the 7th day there shall be to you an holy day, a Sabbath of rest to the Lord. Yun po yun, mga kapatid. A Sabbath of rest to the Lord sa English, ano po. Amen. Medyo malalim yung ipangilin, ano po. Sa Tagalog. Amen. Praise God. Ano pa, mga kapatid, ang mapag-aaralan natin, ano po, sa araw ng Sabat. Basahin po natin sa John 5 verse 16 hanggang 17. John 5 verse 16 to 17. At dahil dito'y pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. 17, datapat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako gumagawa. Amen. So, binibigyan din po rito, mga kapatid, na kung saan ang ating Panginoong Hesus na siyang nandoon po yung binago ng Panginoong Hesus ang pagtupad sa araw ng Sabat. Ano po? Praise God. Sapagkat tanging siya lamang ang makagawa ng pagbabago. Ano po? Na kung saan basahin din natin sa John 9:16-25. 16. John 9:16 to 25. Apo. Ang ilan, John 9:16. Ang ilan na John mga 9:16. John 9:16. Ang ilan nga sa mga Pariseo ay nagsabi, ang taong ito ay hindi galing sa Diyos sapagkat hindi pinangingili ng Sabat. Tatapos sinabi niya sa mga iba, paano bagang makagagawa ng gayon ang mga tanda ng isang taong makasalanan at nagkaroon ng pagkababahagi sa gitna nila. 17, muling sinasabi nila sa bulag, ano ang sinabi mo tungkol sa kanya na siyang nagpadilat sa iyong mga mata at kanyang sinabi sila'y isang propeta. Si 18, hindi nga nagsipaniwala ang mga Hudyo tungkol sa kanya na siya'y naging bulag at tumanggap ng kanyang paningin hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang niyaon
gumangat ng kanyang paningin. 19, at nagtanong sa kanila na sinasabi, ito baga ang iyong anak na sinasabi mong ipinanganak na bulag? Paano ngang nakakakita siya ngayon? 20, nagsisagot ang mga magulang at nagsabing, nalalaman namin ito'y aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. 21, datapat kung paano siya nakakakita ngayon ay hindi namin nalalaman at kung sino ang nagpadilat ng kanyang mga mata at hindi namin nalalaman. Tanungin siya, siya'y may magulang na, siya'y nagsalita para sa sarili niya. 22, at ang mga bagay na ito sinabi sa kanya ng mga magulang sapagkat natatakot sa mga Hudyo. Dapat pinagkaisahan ng mga Hudyo na kung ang sino mang taong ipinahayag na siya ang Kristo ay papalayasin siya sa sinagoga. 23, kaya't sinabi sa kanya ng mga magulang, siya'y may gulang na, tanungin siya. 24, dahil dito tinawag nilang bilang ikalawang taong naging bulag at sinabi sa kanya, luwalatiin mo ang Diyos, nalalaman naming makasalanan ang taong to. 25, sinagot nga siya, kung siya'y nagkasala ay hindi ko na nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagamat ako'y naging bulag, ngayon nakakakita na ako. 26, sinabi niya sa kanila, 25 lang. Amen. Praise God. Na kung saan ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay nagpagaling, mga kapatid, ano po, ng bulag po dyan sa araw po ng Sabat. Ano po. Kaya yung mga parisiyo, mga eskriba na yan, mga kapatid, ay talagang pinipersecute po siya, mga kapatid, ano. Pero sabi nga, hindi nila kilala kung sino talaga ang si Jesus, mga kapatid. Pero sinasabi po rito, binago ng Panginoong Hesus ang pagtupad sa araw ng Sabat. Ano po? Sapagkat tanging siya lamang ang makagawa ng pagbabago. Ano po? Hindi ang mga eskriba o parisiyo, mga kapatid, na yan, kung saan talagang nandoon yung pagpipersecute nila sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Pagdating sa araw ng Sabat. So, sa sabi nga rito, Amen. Praise God. At dito po tayo magko-close, mga kapatid. Ano po, basahin po natin sa Mark 2 verse 27 hanggang 28. Mark 2:27. Mark 2 verse 27 hanggang 28 po. 27 to 28. Sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. 28, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Amen. So, ano po yung ibig sabihin po niyan? Ang Sabat ay ginawa po para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Ano po? Ang kahulugan nito po o konteksto ng kabanata ay ganito, mga kapatid, ano? Ibinigay ng Diyos ang Sabat bilang isang kaloob at kapakinabangan sa tao. Ano po? Upang magkaroon ng pahinga. Ano po? Panahon para sa pagsamba at pagkakataong mapalapit sa Diyos. Yun po yun, mga kapatid, ano? Amen. Hindi nilikha, kapatid, ang tao upang maging alipin ng mga patakaran tungkol sa Sabat. Ano po? Amen. Kasi parang lumalabas na ang tao po ay nagiging alipin ng mga patakaran patungkol sa Sabat po. Nang panahong iyon, may ilang leader na nagdadagdag na maraming mahigpit na alituntunin na naging pabigat sa mga tao. Ano po? Kaya si Jesus po ay tinuwid ni Jesus ang pananaw na iyon, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya
talagang ang tanging makapagbabago nga lang talaga, mga kapatid. Kasi siya yung Diyos natin, ano po? Kaya siya yung may karapatan para baguhin ano po yung patungkol po sa araw ng Sabat. Sinasabi po rito na hindi sinasabi ni Jesus na walang halaga ang Sabat. Ano po? Sa halip, pinapakita niya na ang tunay na layunin nito ay ang kabutihan ng tao. Ano po? Kaya sa parehong pangyayari, ipinagtatanggol niya ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa nangangailangan kahit sa araw ng Sabat. Ano po? Praise God. Kasi ang mga eskriba at parisiyo, mga kapatid, talagang kini-question nila siya eh. Amen? Bakit nagpapagaling siya sa araw ng Sabat? Pero, hindi, kumbaga, siya yung may karapatan, mga kapatid, ano? Amen. Kaya, salamat sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Actually po, ito po ay mahaba, pero binigyan na namin ng maikling pagpapaliwanag po, mga kapatid. Ano po? Praise God. At salamat po sa inyong pakikinig. Ano po, na nawa ay patuloy po pa po kayong makinig. Amen. Sa salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. So, hanggang dyan na lamang po muna ang ating maikling pag-aaral po. Nawa po ay meron po kayong natutunan patungkol po sa araw ng Sabat. Ano po? Amen. At manalangin po tayo, mga kapatid. Amen. At ilingin ko po Sister Nora na mag-closing prayer. Praise God, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat tungkol sa katuruan tungkol sa Sabat, na minsan din namin naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng Sabat. Pero salamat Lord na mayroong araw ng Sabat upang makapagpahinga kami sa lahat ng ginagawa namin sa araw-araw, Panginoon. Salamat din sa Sabat na to, Panginoon, upang maalala namin kung gaano kakabuti sa aming mga buhay at magkaroon kami ng time na sumamba, magpasalamat at magbunyi ng pagsamba sa iyo, Panginoon, sa araw ng linggo. Dakilang Diyos, dalayan ko rin po, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig ng iyong mga salita, na patuloy mo silang pagpalain, patuloy na maging bukas ang kanilang mga puso. Kung meron silang mga karamdaman, Panginoon, bigyan mo sila ng kagalingan at patuloy kang mangusap sa kanilang mga puso. Salamat din po sa mga pagtuturo na inilahad ni Brother Den. Patuloy mo ng pagpalain ng kanyang ministry. Patuloy mong pagpalain at gamitin siya para mas lalo pang maipahayag ang iyong mga salita. Dalayan ko rin po ang pamilya ni Brother George, ang may-ari ng radyo natin, 105, Panginoon Point 7. Ikaw ang patuloy na mag-bless sa pamilya niya, lalo na sa kanya, Panginoon, bigyan mo siya ng malusog na pangangatawan. Provide mo ang everyday na pangailangan ng kanyang buong pamilya. Ikaw rin po ang magproteksyon at mag-iingat sa kanya. Patuloy mong gamitin ang radyo natin upang makapagpayag ng iyong mga salita at pagpalain mo ang radyo natin na mas lalo pa, Panginoon, tumagal at mas lalo pang maging matatag at maabot ang mga taong nasa malayo man lugar pero nandun nakakapakinig ng iyong mga salita. Salamat sa araw na to, pagpalain mong lahat ng nakinig, sa iyo ang papuri, pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po.